Pilipinas, aking minamahal, lupang sinilangan, lupang sagana sa yaman, ganda at kasaysayan. Bago pa dumating ang sinumang dayuhan, kayo na ang nandito, mayaman at malaya. Lupa ng ginto, dagat ng pilak, gubat ng buhay, biyaya ng may kapal na walang kapantay. Pero ano na ang nangyari sa iyong ganda? Bakit ka nasa putik? Bakit ka nagdurusa? Tingnan ko ang iyong mukha, puno ng sugat at hirap. Ang iyong mga anak ay nagugutom at umiyak, habang ang mga nag-aakala'y Panginoon at Hari ay nagpapakasasa sa yaman na dapat ay sa atin. Silang mga nakaupo, silang mga politiko, silang mga nangakong maglilingkod at mag-aalala. Pero ano ang ginawa nila sa iyo, aking bayan? Sa halip na buhatin, ikaw ay kanilang ibinagsak. Ang yaman mo ay kinuha, itinago sa ibang bansa. Ang iyong kabanay inubos, ginawang sariling yaman. Ang iyong batas ay binaluktot, ginawang kasangkapan para lang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ng mga kalsada mo ay sira, ang mga tulay ay kulang, ang mga paaralan mo ay walang gamit at silid, ang mga ospital mo ay walang gamot at gamit, habang sila ay nagpapahinga sa mararangyang bahay. Pilipinas, Pilipinas, aking minamahal. Patawad sa mga taong sa'yo ay nanloko. Sila ang mga diwali, sila ang mga kurakot na unti-unting ibinabagsak ang iyong dangal. Nakikita namin ang iyong paghihirap, naririnig namin ang iyong pagdaing at iyak. Hindi kami titigil, hindi kami tatahimik hanggat hindi na ibabalik ang iyong dating ganda. Sinasabi nila na mahal nila ang bayan, pero ang gawa nila ay kabaliktaran ng salita. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi sa salita lang, nasa pag-iingat, nasa pagbibigay, nasa katapatan. Pero sila ay mga linta, sumisip-sip ng dugo, kumakain ng laman
nagpakabusog sa atin. Tinawag silang ama, tinawag silang ina, pero ang totoo'y mga buwitre na naghihintay ng makakain. Bawat desisyon nila ay para lang sa sarili. Bawat batas ay gawa para protektahan ang kanilang pamilya. Kaya ka bumabagsak, kaya ka lalong lugi, dahil ang nag-alaga sa'yo ay siya rin pumatay sa'yo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, aking bayan, dahil marami pa kaming tunay na nagmamahal sa'yo. Kami ang iyong mga anak na handang lumaban, handang magbuwis ng buhay para sa iyong kalayaan. Tapos na ang panahon ng pagbulag-bulagan, tapos na ang panahon ng pagpayag sa mali. Ang mga politikong ito na nagpapahirap sa'yo ay aming aalisin, aming pananagutin, aming husgahan. Babalik ang iyong ganda, babalik ang iyong yaman, kapag ang mga tiwali ay wala na sa pwesto. Ang pagbagsak mo ay gawa ng tao, hindi ng tadhana. Kaya ka ring itatayo at aayusin ng tao rin. Ang mga kurakot ay walang tuwang sa bayang malayang katapatan at katotohanan ng siyang mananaig. Pilipinas, Pilipinas, aking minamahal. Patawad sa why ay yeah yeah yeah. Tingnan mo ang paligid, anong nangyayari sa atin. Ang bayan ay bumabagsak, unti-unting lumulubog. Ang presyo ng lahat ay laging tumataas, pero ang sahod at kita ay nanatiling mababa. Ang mga kalsada ay sira at lubak-lubak. Ang mga tulay ay hindi tapos o kaya ay gumuguho. Ang mga ospital ay walang gamot gamit. Ang mga pasyente ay namamatay ng walang lunas. Ang mga ngaparalan ay kulang sa silid at libro. Ang mga guro ay umaalis patungo sa ibang bansa. Ang mga bata ay napipilitang magtrabaho, imbes na mag-aral para lang may makain sa hapag. Sino ang may kasalanan sa lahat ng ito? Sino ang may sala kung bakit tayo ay lugi? Hindi ang Diyos, hindi ang tadhana, hindi ang kapalaran, kundi ang mga taong nakaupo at may kapangyarihan. Sila ang nagpapatakbo, sila ang nagdedesisyon, sila ang may hawak ng pondo at kaban ng bayan. Pero saan nila ginagamit ang yaman natin?
sa sarili nilang kapakanan, sa sarili nilang yaman. Ang bawat pisong ninakaw ay may kapalit na hirap, may kapalit na kawalan, may kapalit na luha. Ang bawat proyektong tinipid at pinagkitaan ay nagiging sanhi ng aksidente at kapahamakan. Kaya ang bayan ay bumabagsak, kaya tayo ay nalulubog. Dahil ang mga namumuno ay mga magnanakaw. Ang bayan ay bumabagsak dahil sa inyo. Kayo ang mga kurakot, kayo ang may sala, kayo ang nagbukas ng butas kung saan tumulo ang yaman na dapat sana ay ara sa bawat isa. Wala nang natitira para sa pag-unlad at pag-aasa. Ubos na, ninakaw na, itinago na ninyo. Puno na ang salop, puno na ang pagtitiis. Ititigil na namin ito, itatama na namin ang lahat. Akala nyo ba hindi namin nakikita? Akala nyo ba hindi namin alam ang inyong ginagawa? Alam namin ng bawat lupang bininili niyo. Alam namin ng bawat sasakyan at palasyo. Alam namin ng perang itinago nyo sa bangko, sa ibang bansa, sa mga pangalan ng ibang tao. Lahat ito ay galing sa aming buwis at pawis. Lahat ito ay galing sa kaban ng bayan na inyong kinuha. Kaya wag kayong magtaka kung bakit galit kami, kung bakit kami ay nagagalit at nagkakagulo. Dahil habang kayo ay namumuhay ng marangya, kami ay naghihirap, nagugutom at nagdurusa. Ang pagbagsak ng bayan ay kasalanan ninyo. Ang pagbagsak ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Lahat ito ay dahil sa inyong kasakiman, dahil sa inyong kawalan ng hiya at konsensya. Pero wag ninyong isiping ito ay magtatapos dito. Hindi nyo kami mapapatahimik magpakailanman. Ang awat pagbagsak ay magiging lakas namin. Ang bawat pagnanakaw ay magiging dahilan ng pagtindig. Itatayo namin ang bayan na inyong ibinagsak. Ayusin namin ang sira na inyong ginawa. Ang bayan bumabagsak ay muling babangon. Mas matibay, mas malakas, mas malinis kaysa dati. Wala nang puwang para sa mga tiwali at kurakot. Dahil ang taong bayan nang hahawak ng pamahalaan. Ang bayan ay bumabagsak dahil sa inyo. Kayo ang mga kurakot, kayo ang may sala.
ay ng mali. Ang Pilipinas ay bansa na sagana sa yaman, likas na kayamanan na galing sa may kapal, ginto at pilak, tanso at bakal sa ilalim ng lupa, isda at lamang dagat sa malawak na karagatan, matabang lupa para sa ani at pananim, gubat na puno ng puno at hayop na iba't iba, dagdag pa rito ang buwis ng bawat mamamayan, mula sa pawis, dugo at hirap ng bawat manggagawa. Dapat sana ay sagana at mayaman ang lahat, dapat sana ay walang nagugutom, walang nahihirapan, dapat sana'y maunlad at maganda ang buhay, dahil ang yaman natin ay sapat at higit pa sa sapat. Pero bakit kaya ang kabaligtaran ng nangyayari? Bakit kaya tayo ay isa sa pinakamahirap? Bakit kaya ang yaman ay hindi nararamyaman? Kaya ang ganda ay hindi napapakinabagan, dahil may mga taong nakaupo at may kapangyarihan na ginawang negosyo ang pagiging lingkod bayan. Ang yaman ng bayan na kibon at inari nila, ibinulsa, inago at ginawang sariling kayamanan. Ang likas na yaman ay ibinenta sa ibang bansa sa halagang barya kapalit ng sariling kapakinabangan. Ang buwis ng tao ay ginawang pambili ng lupain, pambili ng sasakyan, pambili ng kapangyarihan. Kaya ang natira para sa bayan ay buto at balat. Kaya ang natira para sa tao ay hirap at gutom. Yaman ng bayan kinuha ng iinila, ang sagana ay ginawa ninyong kawalan. Mga politikong sakim, walang puso at kaluluwa, kayo ang nagnakaw ng biyaya ng ating bansa. Kung ang yaman ay nanatili at nagamit ng tama, sana ay maunlad na tayo, sana ay masaya na. Pero inuna ninyo ang sarili bago ang bayan, kaya ngayon tayo ay lugi, ang kayo ay mayaman. Ang mga proyektong dapat sana ay malalaki ay ginawang maliliit, tinipid na pinagkitaan, ang pondo ay malaki pero ang gawa ay kulang, ang kalidad ay masama, mabilis masira at gumuho. Ang kalsada na ginawa ay sira pagkalipas ng buwan, ang tulay na itinayo ay hindi nakatapos kailanman. Ang gamot na binili ay peke o kulang sa bisa, ang tulong na ibinigay ay kulang at may bawas. Lahat ito ay dahil sa pagnanais na kumita. Sa bawat pisong dumadaan sa kanilang kamay, may bahagi silang kinukuha, may bahagi silang inaari. Kaya laging kulang, kaya laging sira, kaya laging lugi. Huwag ninyong isiping walang nakakaalam, huwag ninyong isiping kayo ay walang pananagutan. Ang
Ilang taon na ba tayong niloloko? Ilang taon na ba tayong ninanakawan? Ilang taon na ba tayong nagbubula-bulagan? Habang ang mga politiko ay nagpapayaman at naghahari. Sabi nila, ganyan talaga ang sistema. Sabi nila, wala tayong magagawa. Pero ito ay maling kaisipan, ito ay maling pananaw. Ang sistema ay gawa ng tao, kaya kayang baguhin. Ang pagbagsak ng bayan ay dahil sa atin din. Dahil hinahayaan natin, dahil tinatanggap natin ang mga taong walang hiya at walang malasakit, na patuloy na nagpapabagsak sa ating minamahal na bansa. Pero ngayon ay nagbabago ng hihip ng hangin. Ngayon ay nagbubukas na ang mata ng sambayanan. Nakikita na natin ang bawat galaw nila. Nakikita na natin kung sino ang totoo at sino ang hindi. Ang mga politikong dati ay kinatatakutan, ngayon ay tinatanong, ngayon ay hinuhusgahan. Dahil naunawaan na natin ang katotohanan, na sila ang dahilan ng ating paghihirap at pagbagsak. Wala na silang magagawa, wala na silang maitatago. Ang lahat ng kanilang ginawa ay lumalabas na. Ang nakaw na yaman ng mga kasinungalingan, ang mga pangakong walang katuparan at kabuluhan. Gising na Pilipinas, tapos na ang panloko, tapos na ang panahon na ibinabagsak ninyo ang bayan. Wala na takot, wala nang pag-aalinlangan. Itatama na namin ang lahat ng inyong ginawang mali. Mga kurakot ay aalisin, ang mga tapat ay ilalagay. Ang yaman ay ibabalik sa taong bayan. Babangon ng Pilipinas, mas matibay at mas dakila. Taitapos na ang panahon ng mga tiwali at linta. Huwag na tayong magpaloko sa magagandang salita. Huwag na tayong makit sa pera at regalo. Ang perang ibinibigay nila ay galing sa atin din. Ang regalong ibinibigay may kapalit na higit pa. Ang kapalit ay ang kinabukasan ng ating mga anak. Ang kapalit ay ang pagbagsak ng ating bayan. Kaya sa susunod na pagkakataon, sa susunod na halalan, buksan ang isip, buksan ang mata, at gamitin ang puso. Huwag iboto ang dahil lang sikat o mayaman. Huwag iboto ang dahil lang kamag-anak o kaibigan. Piliin ang taong may malinis na pangalan at konsensya. Piliin ang taong tunay na nagmamahal sa bayan. Ang pagbangon
babangon tayo, mananaig ang tama, Pilipinas ko. Tingnan ninyo sila nakaupo sa matatas na pwesto, nakasuot ng magagarbo, nakangiti sa harap ng kamera. Tinatawag na lingkod bayan, tinatanggap na mga lider. Pero ang totoo, sila ay mga buwitre at linta. Naghihintay ng pagkakataon, nag-aabang ng kapangyarihan, para masungkit ang yaman, para makuha ang lahat. Wala silang pakialam kung sino ang mahihirap, wala silang pakialam kung sino ang magugutom. Ang tanging iniisip ay ang sarili at pamilya, ang pagpapayaman, ang pagpapatagal sa pwesto. Sila ang dahilan kung bakit bumabagsak ang bansa. Sila ang butas kung saan tumutulo ang yaman. Ang bawat proyekto ay may nakalaang komisyon. Ang bawat tulong ay may kapalit na bayad at boto. Ang batas ay kanilang ginagamit na sandata upang takutin ang kaaway at protektahan ang sarili. Ang kaban ng bayan ay parang kanilang alkansya. Kung ano ang gusto nila, iyon ang kanilang kinukuha. Ang lupang mataba ay ibinibigay sa mga kaibigan, ang trabaho ay ibinibigay sa mga kamag-anak lang. Kaya ang tarong bayan ay naiiwan sa hirap at gutom, habang sila ay nagpapakasasa sa yaman ng bayan. Mga buwitre sa pwesto, mga linta ng lipunan, kayo ang dahilan kung bakit bumabagsak ang Pilipinas. Kayo ang nagnanakaw ng kinabukasan ng bata. Kayo ang sumisira sa dangal ng ating lahi. Walang hiya, walang konsensya, walang Diyos na kinatatakutan. Ang yaman ng bayan ay ginawa ninyong pag-aari. Tapos na ang inyong panahon, tapos na ang inyong hari-harian. Babawi namin ang lahat, ibabalik namin ang bayan. Tuwing panahon ng halalan, kayo ay nagpapakabait, namimigay ng pera, namimigay ng pagkain at tulong. Nagsasalita ng magagandang salita, puno ng pangako. Gagawin ko ito, gagawin ko iyan, kayo ay yayaman. Pero pagkatapos ng boto, pagkatapos manalo, parang ibang tao na hindi na nakikita, hindi na naririnig. Ang mga pangako ay naiwan na lang sa entablado. Ang taong bayan ay muling iniwan at kinalimutan. Ito ang inyong paraan, ito ang inyong estratehiya. Lokohin ang tao, nakawin ng boto, nakawin ng yaman. Kayo ang mga salot na sumasakit sa bayan.
ninyong isiping walang makagagalaw sa inyo. Ang kapangyarihan ninyo ay galing sa amin. Ang yaman ninyo ay ninakaw ninyo sa amin. Kaya babawiin namin ang lahat ng inyong kinuha. Panagutin namin kayo sa bawat agak ng dugo. Sa bawat pamilyang nagutom dahil sa inyo. Sa bawat batang hindi nakapag-aral dahil sa inyo. At butas na ginawa ninyo sa kaban ng bayan ay pananagutan ninyo sa harap ng tao at Diyos. Ang bayan ay hindi inyong ari-arihan. Ang pwesto ay hindi negosyo o pamana. Kayo ay tagapaglingkod, hindi hari o reyna. At kapag kayo ay nagnakaw, kayo ay kriminal. Mga buwitre sa pwesto, mga lintanang lipunan. Kayo ang dahilan kung bakit bumabagsak ang Pilipinas. Umalis na kayo, panagutin ang may sakit.